Mag-share muna po ako ng screen. So ito po, ang sabi diyan, ang tunay na diwa ng Pasko. Yan po yung yung pamagat ng ating pag-aaralan. Ito po yung continuation na lang. So sa ating recap, re-recap lang tayo. Sa ating introduction, ang sabi diyan, ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Marami pong naririnig tungkol sa mga opinyon ng mga tao tungkol sa paksa na ito. So maraming opinion daw yung tao tungkol kung ano po yung diwa ng Pasko. Ang ilan sa mga opinion ay ito. Para sa iba, ang diwa ng Pasko ay ang makapili ang kanilang mga mahal sa buhay. Para naman sa iba, para makapagbigay ng mga material na bagay sa mga taong malalapit sa kanila. At sa iba pa, ay ang pagbibigay ng mga bagay sa mga taong walang kakayanan sa buhay. Yung mga pulubit, nagbibigay sila. At marami din ang nagsasabi ito ang panahon ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa-tao. So may nagsasabi din ang diwa ng Pasko ay yung pagmamahalan, naririnig natin lagi, at pagpapatawad sa kapwa-tao. O kaya, may nagsasabi na ang tunay na diwa ng Pasko ay para sa mga bata. So iba't ibang opinion kung anong diwa ng Pasko. So, ito ay ilang lamang sa napakaraming opinion ng mga tao kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. So maraming opinion, ito yung mga examples natin. Nakita natin sa mga ilan na ehemplo na ang tao ay may likas na kabutihan na nais makapagbigay saya o kapanatagan ng kalooban sa kapwa-tao. So ang tao may likas siya na something sa kanya na mabuti na tuwing Pasko ay nais niyang i-share. Ito man po ay material, emotional na mga bagay. Nagbibigay ng kapanatagan sa mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Sabi dito, ngunit ito nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Bagamat na ito ay mabuti, mga bagay na ito na examples natin, ay ang tanong ito nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Ang sabi diyan, kailan at paano nag-umpisa ito? So kailan at paano nag-umpisa ang Pasko? May kasagutan ang Biblia. So ito yung mga examples natin na mga pictures na nagbibigayan ng gift ang para sa buhay. Ito po ay mga barkada. Ito naman ay nagsisimba. Ito naman ay para sa family. Ito naman ay para sa mga bata. Ito naman ay nagbibigay ng regalo sa mga duka. So, ang sabi diyan una, sa pag-aaral natin, sa recap ng pag-aaral natin, ang Pasko ang pangako ng Pasko. So, ang Pasko ay isang pangako ayon sa Bible. Ang Pasko ay isang pangako na galing sa Diyos. So, ang Pasko ay galing sa Diyos, at ibinigay ng Diyos sa sanlibutan. So, ang Pasko po ay, ang may author nito ay ang ating Diyos, hindi po yung tao. At ito po ay binigay ng ating Diyos sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, naniniwala man tayo hindi, ito ay binigay po sa sanlibutan. Taliwas sa pagdiriwang ng karamihan na ang Pasko ay hindi pagdiriwang ng mga material na bagay. So hindi siya pagdiriwang ng mga material na bagay na nakikita natin o yung sabi natin na commercialism ng Pasko o pagbibigay ng emosyonal na kapanatagan sa kapwa-tao. So hindi din po siya isang pagbibigay ng kapanatagan sa kapwa natin tao, yung mga mabubuting gawa natin. Hindi din yan ang Pasko. O anumang mga bagay na galing sa tao para sa kapwa-tao. So ang Pasko ay dahil galing sa Diyos, hindi po siya galing sa tao para sa kapwa-tao. Ang Pasko ay pangakong regalo ng Diyos sa sanlibutan, regalong na di kayang tumbasan ng tao. So ang Pasko po ay dahil galing sa Diyos, mayroon siyang eternal value na kaya nga po, ang regalong ito ay hindi kayang tumbasan kasi po dahil galing sa Diyos, mayroon siyang eternal value ang Pasko. Lahat po ng galing sa Diyos ay
para po sa kapakanan ng tao ay in general po mayroon siyang eternal value. At sino po ang regalong ito? So ang tanong sino ang regalong ito? So sa tanong pa lang ay malalaman natin na ang Pasko ay hindi po siya material na bagay kundi sino? Isa siyang persona. Ito po yung pangako ng Pasko ito po ay matagpuan natin sa Isaiah 9, 6 to 7. Kuya Lito, pakibasa Kuya Lito yung talata ng Isaiah. Kuya Lito? Kuya Lito? Papaya, babasahin ko pa. Sige, yan na. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang niyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at papamalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. So, ang pangako ng Pasko ay ito po ay makikita natin sa Isaiah 9, 6 to 7. Sabi doon, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. So, ito po yung Pasko. Ito yung pangako sa atin na bibigyan ng Diyos ay isang sanggol para sa atin. So, ang sabi diyan, ang tunay na diwa ng Pasko ay isang pangakong regalo na galing sa Diyos para sa tao, ang Panginoong Hesus. So ang Pasko po ay na sinaselebrate natin ay isa po siyang persona, hindi po siya isang event na kapanangakan lang. Mamaya malalaman natin kasi kung yung birth ng ating Panginoong Hesus ang ating pinagdidiwang, mayroon siyang kulang. Makikita natin mamaya sa recap natin. So, ang tanong bakit tayo binigyan ng regalo ng Diyos? So, una diyan sa recap natin, para maibalik ng Diyos ang relasyon niya sa tao na nawasak ng kasalanan. So, alam na natin na sa ating nakaraang pag-aaral na ang tao ay dahil sa pagsuway niya sa utos ng Diyos, nahiwalay siya sa kanyang tagapaglikha. So, ang sabi nga diyan, ang unang utos ng Diyos, ang utos kay Adan at Eve na huwag kumain ng bungang kahoy na the tree of the knowledge of good and evil. So, yun po ito po yung command sa kay Adan and Eve. Ito po yung unang utos. Ngunit alam din natin na ang utos na to ay sinuway nila. Ito po yung pagsuway ni Adan at Eve. At ang sabi diyan, sa pagkanilang pagsuway, ito po yung pag-tempt kay Eva. Sa tingin ni Eva sa puno ng bungang kahoy, napakaganda sa paningin ng babae. Yan, maganda ang sa paningin niya, yung nasabi natin lust of the eye. Sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Ito naman po lust of the flesh. At naisip niya nakahanga-hanga na maging marunong. Yun na naman po ang pride of life. So, sa madaling salita, sinuwa nila yung utos ng Diyos at sila po ay nagkasala. So po, ang pinaka-reason po na binigyan tayo ng regalo ng Diyos ay na pamasko para po maibalik ang winasak na relasyon dahil po sa kasalanan. At sa ating pagpapatuloy, at sa pangalawa pong rason po na bakit tayo binigyan ng regalo ng Diyos. Ang pangalawa po, mayroon siyang pangako, una pangako. At pangalawa po, upang tuparin yung pangakong yon na ibibigay niyang regalo.
Sabi nga dyan, para to pa rin ng Diyos ang kanyang pangako na pagliligtas sa tao. Ito po yung napag-aralan natin nakaraan, yung sa Genesis 3:15, nung nagkasala si Adam and Eve. By the time na nagkasala sila, mayroon ng pangako yung Diyos sa atin na ililigtas niya yung tao. Ito po yung first prophecy na the birth of Jesus Christ. Ito yung yung nabanggit natin noong nakaraan na dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. No? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus ay dudurugin na si Satanas at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. At tutuklawin naman siya ng serpent. Kaya nga po, ang ating Panginoong Yesus ay namatay din. So, ito po yung ang dito tayo nag-dwell nung nakaraan, yung yung katuparan ng pangako ng regalo ng Diyos. Ito po yung dito tayo nagtagal ng nakaraan at gusto ko rin dito mag-dwell ng konti bago tayo mag-move on sa ating pag-aaral. Ito po yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung ating sineselebrate. Pero titingnan natin po kung ano po ang sineselebrate natin na kulang sa ating celebration. Atikat, nandiyan ka pa ba at Atikat? Yes, Kuya. Pakibasa ko sa Atikat sa Lucas 2:10 hanggang 11. Lucas 2, after 2:10 to 11, sabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen. Ang sabi nga dyan, ang sa pagsilang ng ating Panginoon Hesus, ang nagpakita na si Angel Gabriel, sabi ni Angel Gabriel, huwag kayong matakot, sabi ni Angel Gabriel. May dalang balita si Angel Gabriel, sabi niya, na nagdudulot ng malaking kagalakan. So, yung kapananganakan ng ating Panginoong Hesus ay magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sabi diyan. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. So, yung ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus na sineselebrate natin, sineselebrate natin po dahil po hindi lang po siya isinilang, kundi isinilang po ang tagapagligtas. Kasi po, pag isinilang ang ating Panginoong Hesus na walang purpose, na naging tao lang siya, wala po tayong i-celebrate. Sineselebrate natin ang ating Panginoong Hesus ang kanyang pagkasilang dahil po isinilang ang tagapagligtas. Isineselebrate natin po yung yung purpose ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang magandang balita. Yung mayroon tayong tagapagligtas. So makikita natin ito yung po yung missing sa celebration natin ng Pasko. Kasi po hindi po magdadala ng kagalakan sa atin ang celebration ng birth ng ating Panginoong Hesus kung hindi tayo maliligtas. No? So may purpose. Ang sineselebrate natin hindi lang po kapananganakan niya, kundi kung bakit siya pinanganak. Rumat ba? So with the word? Okay po. Sige po. Sabi dito, ang Pasko ay nag-umpisa ng pagkakaroon ng kamalayan na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. So ang Pasko po, ano yung nagsisimula po? Mapagtanto natin na ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus ay isang magandang balita dahil po sa kanyang purpose na iligtas po ang sanlibutan. At dahil po, pagtanto natin na siya ang ating tagapagligtas na isinilang siya, ito po ay magdudulot ng malaking kagalakan. Sabi dito, sa sunod na stanza, ang taong kumikilala sa Panginoong Hesus
na regalo na nagmula sa Diyos. So ang ating Panginoon Jesus ay regalo nagmula sa ating Diyos. Siya po yung Pasko. Ito ay nagdudulot ng bunga ng malaking kagalakan sa kanyang buhay. Sa kadahilanan na napagtanto niya na ang regalo pinagkaloob sa kanya ay para mabayaran ang kanyang kasalanan. So maiisip natin na binigyan tayo ng regalo ng Diyos, no? Para po mabayaran ang ating kasalanan. Sa atin, sa pagtanggap natin ng regalo, pag tumatanggap tayo sa ating kapwa-tao, para sa atin yung regalo, no? At tayo po ang nito, ang gumagamit. Ganon din po yung ating Panginoong Hesus. Ang regalo ng Diyos sa atin, tayo din po ang makikinabang nun sa lahat ng tatanggap ng regalo. Sa lahat na po ng kumikilala sa ating Panginoong Hesus na ang purpose niya na tagapagligtas. Yan po sinasabi ng ni Angel Gabriel kay Mary. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sabi dito nagkakaroon ng kaunawaan ang isang tao kung gaano kamahal ng Diyos ang tao kahit siya po ay makasalanan pa. So kahit po tayo ay nakasala sa ating Diyos, ng sinasabi natin kanina sa Genesis, binigyan pa rin siya po ng regalo. At ang regalo nito ay isang persona, ating Diyos. Sabi nga sa Romans 5:8, no, sa English mas maganda, while we are still sinners, Christ died for us. So, sa Tagalog, sabi diyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, nung tayo hindi pa maaari pagkatiwalaan ng Diyos, namatay na para sa atin. Nung tayo ay nakakasala pa sa Diyos, siya po ay namatay na para sa atin. So walang taong namamatay para sa kanyang kaaway. Actually, tayo po ay kaaway ng Diyos. Walang sinumang tao ang namatay para po sa kanyang kaaway. May mga tao namatay para sa kanilang mahal sa buhay, para sa kanilang bayan, para po sa kanilang pinaglalaban. Pero never po ang tao po namatay po purposely na para po sa kanyang kalaban. So pagpapatuloy pa sa ating recap, dito po sino pa po ang nandiyan? Ate Mimi, pakibasa po ng Matthew 2:7 hanggang 11 sa Tagalog. Matthew 2 po. Saan ba mag-start, kuya? Ito po. Nang mabatid po? Apo, ito. Matthew 2 po. Nang mabatid. Sige po, ate. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem ng ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inahandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Amen. So, tingnan po natin kasi napakaganda to ng example po ng celebration ng unang Pasko. Ito pa yung celebration ng unang Pasko. Tingnan natin po ang celebration kung paano sila, kasi po ang isang bagay na malalaman natin kung paano siya celebrate, kung paano titingnan natin kung ano po yung unang ginawa nila. Kasi po kung ano pong unang ginawa nila, ibig sabihin iyon po ang kahulugan ng kung ano man po yung ginagawa nila, kung sineselebrate nila. Sa ating pag-aaral, yung pong Pasko, kung paano sineselebrate ng three kings at three wise men, yung tatlong pantas. Sorry po, wala pong kings, wala pong three kings, three wise men. So una po, una ang sa ating recap,
ano po ang matutunan natin sa kwento ng tatlong pantas? Una-una po, hinanap nila ang Panginoong Hesus, no? Hinanap nila ang Panginoong Hesus. Sila po, ang tatlong pantas nito ay mula po sa east. Hindi po sila mga Hudyo. So ang ano po, nakita nila po yung star ng ating Panginoong Hesus mula sa east, pinuntahan nila at nakarating po sila sa sa Jerusalem, sa bayan ni Herodes. Siya po yung hari at that time, no? Hinanap nila ang ating Panginoong Hesus, no? Ang pangalawa, nagkaroon sila ng malaking kagalakan habang hinahanap ang Panginoong Hesus. So habang sila naghahanap sa ating Panginoong Hesus, ay nagkaroon silang ng malaking kagalakan. Tapos ang sinabi pa diyan sa ating teksto, sa ating recap, parang pumasok sila sa bahay para masumpungan ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi po sila nanatili kung saan sila. Gusto nilang masumpungan, gusto nilang makita. And in real sense, gusto nilang makipag-niig, makipagrelasyon sa sanggol ang ating Panginoong Hesus. So, una-una doon, ang Pasko ay dapat nating patuloy hanapin. Ang pangalawa, habang naghahanap tayo ng Pasko, dapat tayo ay magkakaroon ng malaking kagalakan. Kasi sabi kasi sa text natin, sila po ay nagpatuloy sa paghahanap. Tapos pumasok sila sa bahay, ibig sabihin, gusto nila makita ang ating Panginoong Hesus. Tayo din bilang Kristiyano, sa pag-celebrate po ng Christmas, gusto nating makita po ang ang person ng ating Panginoong Hesus. Gusto natin makipagrelasyon sa Kanya. Mamaya, makikita natin kung paano mangyayari ito. At ang ginawa ng tatlong ng pantas, nagpatirapa. Ibig sabihin sila, sinamba nila ang Panginoong Hesus. Nagsamba sila, nagpatirapa sila. At pagkatapos, ang ginawa nila, naghandog sila. No? Naghandog sila. Ang kanilang mga handog ay ginto, insenso, at misiyas. Ang ginto ay nagsisimbolo ito ng pagiging hari ng ating Panginoong Hesus. Ang insenso ay ang pagiging tagapagligtas, at ang mira ay bilang misiyas. So sinamba nila ang ating Panginoong Hesus bilang hari, bilang tagapagligtas, bilang misiyas. At titingnan natin po, sila po ang naghandog sa ating Panginoong Hesus ng kanilang mga gift. Sa atin, sa celebration natin ngayon, tayo po ang nagbibigayan sa bawat isa. May significance din yon. Ang pagbibigayan natin ng bawat isa. Malalaman natin kung anong significance yung mamaya. Pero, ang tunay na diwa ng Pasko, kung gusto nating ma-experience, ang totoong paghahandog po ay naghahandog tayo sa ating hindi sa ating kapwa tayo, kundi first and foremost sa ating Panginoong Hesus. Mamaya, makikita natin kung saan po pupunta po yung mga handog natin sa kapwa-tao. So dapat ang pag-celebrate ng Pasko, hinahanap ang ating Panginoong Hesus. Nagkakaroon ng kagalakan. Nakipagrelasyon sa Kanya. Sinasamba siya. At kinikilala siya bilang hari, tagapagligtas, Mesiyas. Ibig sabihin, ang Pasko, ay hindi siya po a one-time event. Ang Pasko ay sineselebrate siya ng isang kumikilala sa ating Panginoong Hesus every day. Hinahanap niya ang Panginoong Hesus every day, nagkakaroon siya ng malaking kagalakan habang naghahanap sa ating Panginoong Hesus every day. Pumapasok siya, nais niya makipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus every day. Sinasamba niya ang ating Panginoong Hesus every day. Kinikilala niya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus every day. At siya po ay naghandog ng kanyang mga gifts. At ang gifts natin po ay wala naman tayong ginto, hindi naman kailangan insenso, hindi naman kailangan ng mira. Ang handog natin sa kanila, ibig sabihin ating mga talents. Kung ikaw ay tagapagturo, magtuturo ka. Kung ikaw ay tagapagluto, magluluto ka. Kung ikaw ay tagapaglinis, maglinis ka. Kung ikaw ay pastor, magpastol ka. Iyon po ang handog natin. Kung ikaw ay tagapag-awit, mag-awit ka. So yan po So sa pagpapatuloy po ng ating recap, tapos sa pag-recap natin dito po tayo
mag-umpisa ng pagpapatuloy ng ating pag-aaral. So, ang una po ang katuparan ng pangako ng Diyos ay yung pagkasilang sa Kanya. Ang pangalawa, ang Kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. So ito po yung katuparan ng Kanyang pangako na siya po ay taga-pagligtas, no? Ang ating Panginoong Hesus. Kasi po yun pong purpose ng Kanyang bakit siya po pinanganak. Ang sabi dito, ang katapatan ng Panginoong Hesus sa Kanyang misyon, ang Kanyang misyon ay para po tayo iligtas, ay ang ating naging sandigan para maisakatuparan ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin mula sa kasalanan. So, dahil po matapat ang ating Panginoong Hesus, siya po ang ating sandigan, siya po ang ating inaasahan. Wala po tayong inaasahan sa iba para po ma-accomplish ang kanyang misyon. Dahil po siya po ang pinadala ng Diyos, iisa lang po siya na persona ang ating aasahan. Kasi siya lang naman po ang pinadala. Tayo po na mga tao, hindi po tayo pinadala ng Diyos para po iligtas ang ating sarili. Ang pinadala ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating Pasko. No? Sabi nga dan sa Lucas 22:42 hanggang 44, sabi niya, Ama, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ang matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Nakikita natin diyan dahil po sa sa katapatan ng ating Panginoong Hesus, ayaw niya po, kasi siya mismo ayaw niya po na mapako. Sabi niya, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ayaw niya mapako. Pero dahil siya po faithful siya sa kanyang misyon na dapat nating tularan na kung ano man po na misyon ang ibibigay sa atin ng Diyos bilang kanyang anak. Sabi diyan, ngunit wag ang kalooban ko ang masusunod. So, ang masusunod pa rin ang plano ng Diyos Ama. No? Kaya sa ating mga Kristiyano, kung ano po ang plano ng Diyos sa ating ng Diyos Ama, dapat yun po ang masusunod. Yan po ang ang ating dapat mindset katulad ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang katapatan, sabi diyan dala ng matinding hinagpis, actually ang ang ibang translation diyan, matinding takot. Ang ating Panginoong Hesus ay natakot din. Sa kanyang takot, hindi po ako po medical practitioner, pero ang tao kasi pag may malaking takot, pumuputok ang kanyang mga veins, kung ano man 'yon at ang lumalabas doon instead po yung kasama pong dugo. Kaya po ang pagpatak sa nung nananalangin sa Garden of Gethsemane, pumapatek po ang dugo. So tayo po mga Kristiyano, hindi pa nga po tayo umabot sa sa pagsisilbi natin sa Panginoong Hesus na pumatak na yung dugo natin, di po ba? Pero mayroon tayong tularan ang ating Panginoong Hesus. No? Sa kanyang katapatan, sa kanyang naisundan ng ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos Ama, pumatak ang kanyang mga pawis na parang dugo. Kasi may kasamang dugo yon. So yan po ang katuparan ng pangako ng Diyos. So mayroon pang idagdag dito sa sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus para po matupad ang pangako ng ating Diyos Ama na regalo bago tayo mag-proceed. Well, ito, Ate Kat, may dadagdag kayo.
Okay na po, Kuya. Okay lang po, kuya. Sige po. So sa pagpatuloy natin sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, hindi lang sa panalangin natin makikita ang katapatan ng ating Panginoong Hesus, kundi maging sa kanyang kamatayan. Ito ang sinasabi ni Juan sa 1:19-28-30. So hindi lang po siya matapat nung siya po ay nanalangin, pero po nung ginawa niya ito, dito natin makikita na siya po ay talagang matapat siya. Sabi dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, alam niya na na-accomplish niya ang kanyang misyon. Bakit niya alam? Mamaya malalaman natin. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So alam ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, na naganap na ang kanyang misyon. Sabi niya, nung sinabi niya, naganap na. Ang ibig sabihin ng naganap na, tapos na ang kanyang misyon. Naganap na. Tapos na ang kanyang pinapagawa ng Diyos Ama sa kanya, na siya po ang magiging tagapagligtas. Naganap na ang katuparan ng pangako ng Pasko. Hindi lang po pinanganak ang ating Panginoong Hesus, kundi natupad na siya po ay naging tagapagligtas. Ang sabi diyan, inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagkatan siya ng kanyang hininga. So hindi lang po ang Christmas celebration is not only the birth of our Savior Jesus Christ, it is the birth of our Savior Jesus Christ at hanggang po sa dulo ng kanyang kamatayan. Kasi po, ayun po yung fulfillment ng pangako nung siya ay pinanganak. Ulitin natin, maging walang silbi ang birth ng ating Panginoong Hesus kung wala po siyang misyon. Kung ang sineselebrate na lang natin lagi ay yung cute na baby sa sabsaban. No? Ganun lang po yung laging sineselebrate natin. Ang tunay na celebration ay ang kanyang misyon, ang magiging tagapagligtas siya ng buong sanlibutan. Sabi diyan, kung gayon, ang Pasko ay hindi lamang ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, kundi upang tuparin din niya ang kanyang layunin kung bakit naparito siya sa lupa, upang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Hindi natin maaring ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoong Hesus bilang Pasko kung ito ay walang layunin. So kung walang layunin ang celebration natin ng birth ng ating Panginoong Hesus, ay kulang ang ating celebration. Sabi diyan, tandaan natin na ang Panginoong Hesus ay hindi nanantiling sanggol sa sabsaban. Siya po ay lumaki sa pisikal at kaalaman upang ganapin ang kanyang misyon. At ito ang kanyang natagumpayan noong sinabi niya, naganap na. So, kita natin dyan, no? Dapat makumpleto po ang celebration ng ating Pasko. Yung kanyang birth at ang kanyang mission. At iyan po ang Pasko. Ang Pasko po ay hindi po siya isang event. Ang Pasko po ay isang persona, the person of our Lord Jesus Christ. Ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay ang katuparan ng pangako ng Diyos
sa kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang katapatan ng Panginoong Hesus sa kanyang misyon ang ating naging sandigan para isakatuparan ang plano ng Diyos sa pagliligtas mula sa kasalanan. Sabi nga sa Lucas 2:22-42-44, ito po yung ano natin kanina. Ang sinabi natin kanina. Naulit lang siya. Naulit lang yung slide. So, ngayon alam na natin po yung ano po no, ang Pasko. Paano natin po to i-celebrate ang Pasko ngayon? Tayong mga tao. Paano makasama sa pagdiriwang ng Pasko? So, maaari pong nagdiriwang tayo ng Pasko na hindi natin alam yung meaning ng Pasko. Kung ganun po, ibig sabihin hindi ka talaga nagdiriwang ng Pasko. Dahil alam natin po, ang Pasko ay isang persona, ang ating Panginoong Hesus. Paano natin i-celebrate ito? Unang-una, paano i-celebrate? Para makasama tayo sa celebration ng Pasko, ito po yung gagawin natin. Tanggapin ang regalo na pinagkaloob ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Pag hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus, may regalo ng Diyos, hindi tayo maaaring makapag-celebrate ng Pasko. Nakiki-celebrate lang tayo, pero hindi tayo nagsi-celebrate. Sabi nga sa John 3:16, sa English, sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, regalo, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito po ay in parallel po sa sa nang nanganak ang ating Panginoon Hesus, binigay siya. Dito naman, sinabi, ibinigay din yung kanyang anak. Sinabi dun sa kapanganakan niya ay siya po ay ating tagapagligtas. Dito po, sinasabi dito, ay tagapagligtas din siya natin na sino man pong sumasampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So may mga parallel po, mga verses po sa kanyang kapanganakan, kahit po dito po sa John 3:16. Mayroon siyang parallel. Pareho lang po ang ibig sabihin. Kaya lang po, sa birth of our Lord Jesus Christ, kung minsan hindi natin nakikita po yung ibig sabihin ng Pasko. Dahil po ang lagi natin nakikita ay yung cute na baby na ating Panginoong Hesus. No, yung nakikita natin po sa sa mga malls. Yung pong na pumapasok po sa isip natin. Sabi diyan, ang pagdiriwang ng Pasko ay pagtanggap nito sa regalo na pinagkaloob ng Diyos. Ang tao na walang Kristo sa kanyang buhay ay maari lamang siyang makikidiwang ng Pasko. Ngunit hindi niya maranasan ang tunay na pagdiriwang ng Pasko. Nakikiselebrate lang ka lang ng birthday ng ating Panginoong Hesus pag ikaw ay walang Kristo. Pero ang tunay na diwa nito ay hindi mo maranasan magpakailanman kung wala kang Kristo. Yan po ang unang unang part na kung paano makasama sa pagdiriwang ng Pasko. Well, ito, Ate Kat, may dagdag bago pa tayo Okay lang po. Well, ito. Okay lang po. Tuloy lang po kuya, tuloy lang. So, pangalawa, tanggapin yung regalo. Ikalawa, isa buhay ang tinanggap na regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. So, tanggap mo yung regalo, ang buhay mo ng ating Panginoong Hesus, isa buhay ang regalong yon. Isa buhay si Kristo. Paano siya isa buhay? Sa pamamagitan ng pakipag-isa sa Kanya. So, ang tanong diyan, paano makipag-isa ang tao sa ating Panginoong Hesus? No? Ate Kat, pakibasa po sa Roma 6:4-8. Romans 6:4-8. Sa makatwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay.
Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating mga kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen. Ang tunay, okay. Sige lang po, ate. Thank you po, ate. So, paano makiisa sa ating Panginoong Jesus? Ibig sabihin, tanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior nung una, yung sa una. Dito naman, paano natin makipag-isa kay Kristo? Nung si Kristo ay pinako sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga kasalanan ay pinapako natin sa kasama ng ating Panginoong Jesus. Paano natin pinakapako yon? Naniwala tayo sa kanyang pagkamatay kasama tayong pinako din. Kasama natin pinapako ang ating kasalanan. Sabi diyan, kung ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, no? Kasama niya tayong mabubuhay din. Kung paano nabuhay ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay mamuhay din katulad kung paano siya po namuhay nung siya po ay bago siya namatay at after siya po nabuhay. Sabi diyan, ang pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, dahil po pinapako natin ang ating kasalanan sa kapangyarihan ng kasalanan, dapat ang kasalanan po ay wala na pong kapangyarihan sa atin. Wala na pong control ang kasalanan natin. Hindi na po tayong nagkakasala pa tayo pero wala po silang control ang kasalanan sa atin. Ibig sabihin, nakokontrol na natin ang ating buhay, no? Nakokontrol na pa natin ang ating bibig, nakokontrol na natin ang ating iniisip, nakokontrol na natin ang ating mga sinasabi. Kung magkasala man tayo, of course, hindi tayo perfect. Kung minsan nadadapis tayo. At mamaya malalaman natin, may mga verses para dyan. Ang pakipag-isa kay Kristo ay pakipag-isa sa kanyang kamatayan at pakipag-isa sa kanyang pagkabuhay. Yan po ang ibig sabihin ng pakipag-isa kay Kristo. Sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabuhay. Naniwala tayo doon sa nangyari, ang event na yon sa buhay ng ating Panginoon Hesus. Ang tunay na pagtanggap sa regalo ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Walang taong tumanggap ng regalo mula sa Diyos na hindi nagbabago ang kanyang pamumuhay. Ang pakipag-isa kay Kristo, kung tunay mong natin tinanggap ang pangregalong binigay ng Diyos, ito po ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Anong klaseng mabubuting gawa? Kasi ang tao po, inherits na sa kanya na mayroon siyang mabubuting gawa din. Ang mga mabubuting gawa na to ay hindi po galing sa tao na, kundi galing po sa mga salita ng Diyos. Galing po sa sinasabi ng Diyos na inuutos niya na ating gagawin. Yun po ang tunay na mabubuting gawa. Kasi ganito yan. Nung ang bata pa ako po, example pa lang po, may kambal po ako. Kasi po, lagi po kaming nung high school kami, lagi po kaming pag weekend na pag-uutusan na maglampaso sa buong bahay. 3 kwarto yon, tapos may sala, may komedor, medyo malaki, medyo abutin ka rin ng 1 oras sa kalahati sa paglalampaso, paglilinis. Ang aking kambal, gusto niya, sabihin na lang sa aming mother na naglinis na kami, pero magwawalis na lang. Ayaw niya maglampaso. Pero ang sinasabi ko sa kanya, ito, wag niyong tularan ang sinasabi ko. Kasi po ay nagsisinungaling ako sa aking kambal. Sinasabi ko sa kanya, inuutusan tayo ng ni mama at ni papa
na dapat pagdating niya ay malinis na ang buong bahay na paglampaso na tayo. Yan ang utos sa amin. Diba? Ang totoo niyan, kung kami po ay nagwalis lang, dahil po marmol yung ang sahig, mukhang malinis na rin siya. Kaya lang po, mabuti din yung naglinis kami, nagwalis lang kami. Pero po hindi po yung pinag-utos ng aming mga magulang. Pwede kaming magsaing, magluto, para po pagdating nila may makain na sila, pero hindi rin po yung mabuti yun, pero hindi rin po yung pinag-utos ng ng aming magulang. Mabuti din 'yon. Yun din po sa utos ng Diyos. May mga utos ang Diyos sa atin very specific, no? Na gagawin po natin at makikita natin sa Bible po. At doon po nalulugod ang Diyos. Yun po ang sinasabi nating mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa natin ay galing sa Diyos na pinag-uutos po sa atin. Hindi po galing sa atin. Tandaan natin, ang Pasko ay galing sa Diyos. No? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang mabubuting gawa na ay dapat manggagaling din sa Diyos ang mga kautusan nun. Wala pong mabubuting gawa na hindi po nanggagaling sa ating Diyos. Ang ating mabubuting gawa sa tingin natin ay mabuti, pero sa tingin ng Diyos, maaaring hindi po ito mabuti. Maliwanag po yan. So, ang tanong dyan, paano natin ipakita na tayo ay may bagong buhay na kay Kristo Jesus? Ang una, no? Kung dapat natin ipakita na may bagong buhay na tayo kay Kristo Jesus, ang hindi sumasang-ayon sa kalakaran ng mundo. Yan. Kuya Lito, pakibasa po Kuya rito sa Romans 12:1-2. Okay po, basahin ko po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Diretso lang Kuya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, ang una nating ipakita na tayo po ay may bagong buhay na. Ang sabi diyan ay hindi na tayo sumasang-ayon sa kalakaran ng mundo. Ibig sabihin sa kalakaran ng mundo, yung mga nakikita natin sa mundo na hindi po maka-Diyos. Maaring mabuti sa tingin ng tao, pero hindi maka-Diyos. So, nalalaman natin kung bakit. Ang sabi diyan, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ano pong masaganang habag niya? Ang pinagkaloob niya po ang kanyang bugtong na anak sa atin. Yung Pasko. Yun po ang masaganang habag. Ako'y nakikiusap ang ating kapatid na si Paul na ialay ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Ang ating sarili ay handog. Ibig sabihin, ang buhay natin. Buong buhay natin handog natin. Paano natin ialay? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, holy. Kung holy, ibig sabihin, paano maging holy? Ang sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, paano tayo hindi makiayo yon? Sabi diyan, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ang Diyos po ang dapat ang nagbabago sa ating pag-iisip. Paano po binabago ng Diyos ang ating pag-iisip? Sa pamamagitan po ng babasa ng kanyang salita, pag-aaral ng kanyang salita, pagkikinig ng kanyang salita. Galing sa Diyos dapat ang lahat nating ng input natin. Hindi po sa kapwa-tao. Hindi po sa pastor, hindi rin sa akin, hindi rin sa mga namumuno sa church. Galing po sa Diyos. Kaya nga po, na-encourage kayo, no? Lagi sinasabi, pag may tinuturo sa inyo, double check nyo.
So hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong kaisipan. Ang Diyos po ang nagbabago ng ating kaisipan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Upang maunawaan ang purpose na may purpose natin. May purpose po para bakit baguhin ang ating kaisipan. Upang maunawaan ang kanyang kalooban. So ang Diyos lang po ang maaari pong makapagbigay unawa ng kanyang kalooban sa ating mga kaisipan sa pamamagitan po ng pag-aaral na po ng kanyang salita. Pag hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita, hindi natin maunawaan ang kanyang kalooban. At hindi natin hindi natin ang maging result nun ay sumasang-ayon pa rin tayo sa mundo. Bakit tayo sumasang-ayon sa mundo? Kasi po, hindi tayo tayo po ay sumasang-ayon tayo sa mundo dahil po hindi tayo sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po ang kalooban ng Diyos ay makikita lamang natin sa pamamagitan po ng kanyang ng pag-aaral ng kanyang salita. Ang sabi diyan, ang natural na bunga ng pagtanggap sa Panginoong Hesus ay nagbubunga ng kaisipan na makalangit at pagwawaksi sa mga kaisipang makamundo. So, ibig sabihin, dahil po tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig sa mga salita ng Diyos, nag-aaral tayo personal, nag-aaral tayo corporately, nakikinig tayo sa mga nasa YouTube, kung ano man po, sa Facebook. Ang naging bunga nito ay makalangit na kaisipan. At dahil makalangit ang ating kaisipan, niwawaksi natin ang kaisipan ng mundo. Ang sabi diyan, ito po ay natural na bunga sa pangtanggap ng Panginoong Hesus. Pag hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus, magtataka ka kung lagi ka pang in sa katakbo ng mundo. Ibig sabihin, maaaring hindi mo tinanggap ang gift ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, paano natin maisabuhay ang Panginoong Hesus? Magbulay-bulay ng kanyang salita. Sabi diyan sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. So, may utos ang Diyos. Araw at gabi, pagbulay-bulayan ang kanyang salita upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. So, may purpose may purpose ang bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos para maisagawa natin ang nakasulat doon. Sabi diyan, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. So, ang pagbabasa ng salita ng Diyos para po sa ating para sa ating kabutihan. Ang sabi diyan, para maging matagumpay ang ating pamumuhay at maging masagana. Ang isa pang naging bunga ng pagtanggap ng regalo ng Diyos ay ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi ka na nabubuhay sa tinapay lamang, hindi gayon din naman sa salita ng Diyos. So, ang isa pang natural na bunga na pagtanggap ng Pasko, na pagtanggap sa ating Panginoon Hesus, ay ang pagmamahal sa kanyang salita. Dapat po, ito po ang makikita sa ating buhay Kristiyano. So pag may kulang po ang pagmamahal pag kulang po ang pagmamahal natin sa salita ng Diyos, ay isipin natin, ano po ba ang nakaligtaan ko? No? Para po ma-celebrate ko ang Pasko ng tama. Kasi ito po ay part ng celebration ng Pasko. No? Ang hindi pagsang-ayon sa kalakaran ng mundo, ang pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, ito po ay part ng celebration ng Pasko. At ang pangatlo, ipamuhay ang salita ng Diyos. Ate Kat, pakibasa po Ate Kat sa Santiago 1:22-24. Santiago 1:22-24. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad na isang taong tumitingin sa salamin
At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So, ipamuhay ang salita ng Diyos. Sabi diyan, Sabi diyan, kung ito ay pakinggan lang natin, ang salita ng Diyos, parang nanalamin ka, nakita mo yung mukha mo, may dumi yung mukha mo, umalis ka na, wala kang ginawa. Dinaya mo lang yung sarili. Parang ganun ang paghalintulad. So, kung nakita mo nakinig ka sa salita ng Diyos, parang nanalamin ka, nakita mo may dumi yung mukha, maghihilamos ka, lilinisin mo. Ganun siya. Kasi kung hindi mo lilinisin, sabi diyan, parang dinaya mo yung sarili. Yan. Ang sabi diyan, mahirap ipamuhay ang salita ng Diyos. Tama, mahirap ipamuhay ang salita ng Diyos kasi mag-aaral ka ng salita ng Diyos, no? Iintindihin mo ang tamang interpretation nito. Tapos, saka mo ipamuhay, mahirap. Ngunit, mahirap din naman ang mamuhay walay sa Kanya. Actually, mas mahirap yung mamuhay na walay sa salita ng Diyos, walay sa Kanya. Kung hindi ka na mamuhay sa kasama yung Diyos, mahirap din naman mamuhay na wala yung Diyos, hindi mo kasama. Kaya binigay niya ang kanyang Espiritu Santo sa atin upang tayo po gabayan sa ating piniling buhay. So ang buhay nating Kristiyano, ang buhay ng pagtanggap ng Pasko, ay pinili po natin yon. Buhay na pinili natin, buhay na kasama ang Diyos. Ibig sabihin, ang Pasko ay buhay na kasama ang Diyos. Sa makatuwid, ikaw ay nagiging munting Kristo na nakita ng mga tao na nasa kasalamuha mo. So, ang tunay na Pasko, ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, ang regalo ng Diyos, no? Ito po ay isang buhay na choice natin na kasama ang Diyos. Tayo po ay nagiging mumunting Kristo. Ang ibig sabihin ng mumunting Kristo ay tayo po ay Christian. Ang ibig kasi ng isang meaning ng Christian ay munting Kristo. Ayun ang ibig sabihin nun. So, para natin ipamuhay ang ating natanggap na Pasko, hindi sa sumang-ayon sa kalakaran ng mundo, pagbulay-bulay ang salita ng Diyos, at ipamuhay ang salita ng Diyos. Meron pa dito. At isa rin po sa paano natin ipamuhay ang Pasko, ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipamalita natin yung Pasko para din man po ay mga taong walang Pasko pero akala nila nag-celebrate sila ng Pasko ay ma-celebrate din nila ang tunay na Pasko. Sabi diyan sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Maalala natin na yung yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay isang magandang balita, mabuting balita na kagagalak ng buong sanlibutan. Magagalak ang buong sanlibutan pag tayo po ay narinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung tayo pa ay humayo. Ganun din po ang sinasabi ng 2 Timothy 4:2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapin mong gawin niyan napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao na palakisan ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Yan, nagtsatsaga tayo sa pagtuturo, no? At ito rin po yung sinasabi ng Romans 1:16. Sabi diyan, hindi ko ikinikikaya ang magandang balita. So tayo mga Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay hindi po kinakaya ang Pasko, ang tunay na Pasko. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sabi diyan,
Ang tunay na nakatanggap sa napakahalagang regalo na binigay ng Diyos Ama ay nagbubunga ng pagmamalaki at ipinamalita ang regalong ito. Kung hindi mo may pagmalaki o may pamalita ang Panginoong Hesus, marahil hindi mo natanggap ang regalo ng Diyos Ama. Kasi po, halimbawa po, pag may natanggap tayo na napaka gandang regalo, halimbawa, ngayon po, uso po yung iPhone 12. Pag mamalaki mo siya, no? Mayroon kang mayroon kang iPhone 12, gagamitin mo siya ayon po sa disenyo ng iPhone 12. Ganun din po ang ating Panginoong Hesus. Pinagmamalaki natin siya. Kaya nga po, sabi diyan, kung hindi natin may pagmalaki ng ating Panginoong Hesus, ay marahil hindi natin natanggap ang regalo ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus. At isa pa po, ang ang last na to, na example natin kung paano po isa katuparan ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, ay alalahanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko na po babasahin ang teksto, review na lang natin. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kapanganakan, hindi po inutos ng ating Panginoong Hesus na alalahanin natin ang kanyang birthday. Ngunit inutos ng ating Panginoong Hesus na alalahanin natin ang purpose ng kanyang birthday. Ulitin natin. Hindi inutos ng ating Panginoong Hesus na alalahanin ang kanyang birthday. Ngunit inutos ng ating Panginoong Hesus na alalahanin natin ang purpose ng kanyang birthday. Anong purpose yon? Ang iligtas ang sanlibutan. Yan po ang huling tagubilin ng ating Panginoong Hesus bago siya po nilisan ang mundong ito. Ay ang alalahanin na mga naniniwala sa Kanya ang ginawa niya sa sakripisyo sa krus ng Kalbaryo hanggang sa Kanyang pagbalik. So alalahanin natin ang Kanyang ginawa hanggang sa Kanyang pagbalik. Inaalala natin ang Kanyang ginawa upang laging sariwa sa ating puso at isipan na ang mga bagay na dapat tayo ay umako. So dapat tayong umako, no? Dapat tayong umako, dapat tayong napako. Alalahanin natin 'yon. Na dapat tayo pong sa krus ng Kalbaryo. Ito nga sabi, hindi inutos ng Panginoong Hesus kailanman na alalahanin natin ang kanyang kapanganakan. Ngunit inutos niya na alalahanin natin kung bakit siya ay ipinanganak. Mas mahalaga po yung purpose ng ating Panginoong Hesus. Bakit siya narito sa lupa? Yun po ang event na nais ng Diyos na alalahanin natin. Yun po yung event na mas mahalaga sa ating Panginoong Hesus. So sa sa ating pagsasara, napag-aralan natin na ang unang Pasko, pangako ng Pasko yan dapat. Ang Pasko ay pinangako sa atin. Bakit pinangako ang Pasko sa atin? Para tayo ay bibigyan ng regalo ng Diyos. Ang purpose nun para maibalik ng Diyos ang kanyang relasyon na binasak ng kasalanan. Para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako na tagapagligtas, na pagliligtas sa tao. At pag-aralan din natin na ang katuparan ng kanyang pangako at ang regalo ng Diyos, ang pagsiling ng ating Panginoong Hesus, at ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Napag-aralan din natin na kung paano makasama sa pagdiriwang ng Pasko. Natanggapin ang regalo niya ng Diyos Ama sa atin, isabuhay ang tinanggap na regalo, at paano natin maisabuhay ito ang hindi sumang-ayon sa mundo,
At pagkatapos dyan ay ipagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Tapos dyan, ano po, no? Mali itong ating slide. Ipamalita ang mabuti ng kaligtasan at pag-alala sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. So sa ating conclusion, Kuya Lito, pakibasa po sa conclusion ko, Kuya. Okay po. Sa ating conclusion, ang pagbibigay na mga material o emosyonal na mga bagay o kung ano paman na mga mabubuting bagay sa ating kapwa-tao ay ikinakalugod ng Diyos. Ngunit, hindi ito ang tunay na diwa ng Pasko. Ang mabubuting gawa na ito ay bunga lamang ng pagtanggap sa regalo ng Diyos sa sanlibutan. Ang Pasko ay galing sa Diyos at dapat lamang ipagdiriwang ng mga taong kumikilala sa Kanya bilang Diyos. Ang Pasko ay isang pagdiriwang ng taong tinanggap ang regalo na pinangako ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Sila yaong mga taong nakipag-isa sa Panginoong Hesus sa Kanyang pagkamatay at sa Kanyang pagkabuhay. Sila yaong mga taong merong natanggap na bagong buhay mula sa Panginoong Hesus. Sa pagkamatay ng Panginoong Hesus ay kasama natin siyang namatay. Sa Kanyang pagkabuhay ay kasama natin siyang nabuhay. Ang paggawa natin ng mabuting ayon sa Kanyang mga utos ay ang katunayan na tayo ay nakapag-isa sa Kanya. Ang Pasko ay hindi pagdiriwang ng tao para sa kapwa-tao. Ngunit ito ay pagdiriwang ng mga anak ng Diyos para sa kanilang Diyos. Ang Pasko ay patungkol sa persona ng Panginoong Hesus. Amen. So, sabi dyan sa conclusion, ang pagbibigay ng mga material na bagay o emosyonal na, ito ay mabubuti. Pagbibigay tayo ng mga material na bagay dahil po ito ay bunga, no? Tayo binigyan din ng mga material na bagay ng Diyos. Ang example natin ay ang Diyos. Nagbibigay tayo ng mga payo, emosyonal na mga bagay para po sa ating mga problema. Dahil po naman galing ito sa Diyos, no? Tayo po din naman ay ito po ay produkto, no? Ito ay bunga ng mga tinanggap natin sa Diyos nung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Alam niyo po, kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Minsan nagiging emotional tayo. Kung minsan, hindi lang po, ako mostly naging emotional. Dahil po may mga mabubuting bagay ito na ginawa ang Diyos para po sa akin. At ako po ay nagbibigay ng mga emotional na bagay na mabubuti sa kapwa kong tao dahil po ito po ay bunga ng ginawa ng Diyos sa akin. Lahat po, tayo po ay nagbibigayan ng regalo sa ating kapwa-tao dahil po in the first place, tayo po ay nakatanggap ng regalo sa ating Diyos. Ang mga regalong pinagkakaloob natin sa ating kapwa-tao ay representation lamang o bunga lamang ng ating natanggap mula sa Diyos Ama. Hindi ito ang dahilan kung bakit tayo po ang nagdidiriwang ng Pasko. Ito po ay bunga ng natanggap natin na regalo mula sa Diyos at ito po ay pinamamahagi natin. Sabi diyan, no? Ang Pasko ay isang pagdiriwang ng taong tinanggap ang regalo na pinangako ng Diyos. So, pag hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Hesus, wala kang isi-celebrate na Pasko kahit napakagarap pa po ng iyong regalo. Sabi diyan, sila po yung taong nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabuhay. Sila po yung mga taong mayroong bagong buhay galing sa ating Panginoong Hesus. Ang Pasko
ay pinagdiriwang ng mga anak ng Diyos para sa kanilang Diyos. Hindi po ito pagdiriwang ng tao para sa kapwa-tao. Tandaan natin, ang pinagdiriwang natin ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sa ating pagdiriwang ng Pasko, dapat po ang sentro ng ating pagdiriwang ang ating Panginoong Hesus. At tayo po ay nagsasaya bilang mga anak ng Diyos, no? Dahil po pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan at ang purpose nito. Sa pagdiriwang po natin, kung mayroong mga taong nakikidiwang sa atin, dapat po nilang malaman, dapat po nilang makita na ang pinagdiriwang natin ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi po ang mga regalong natatanggap natin. Sige po, tayo po ay i-conclusion natin. To God be the glory. Amen po. Sige po, mayroon pong nais i-share, Kuya Lito. Ate Kat, mayroon ka pong i-share? Maganda na po, Kuya, yung nyo po, yung naturo nyo. Ate Kuya Lito, mayroon kang mayroon kang nais i-share, dagdag katanungan, Ate Nini, Ate Nineveh, Wala po, Kuya. Kuya Lito, wala kang sound, Kuya. Wala pa kami sa Kuya Lito. Kuya, kaedad lang kita. Wala ka pa rin Kuya sound. Hello, meron na po ba? Kuya, meron na Kuya. O, dyan na lang. Sige, Kuya. Okay po. Kuya, maayos naman po yung na ating napag-aralan patungkol po sa tunay na diwa ng Pasko. Kaya lang, ang nakakalungkot, wala na. Ayun Kuya, sige pa, diretso lang Kuya. Narinig Meron po bang voice, Kuya? Apo, okay lang po Kuya. Narinig ka Kuya? Meron voice? Meron po Kuya, meron. Kaya meron voice? Meron Kuya, meron. Wala. Meron. Kuya, meron. Narinig ka. Kaya lang hindi mo kami naririnig kasi mo? Maganda siguro sa laptop mo yan, yung tapos dito ka mag-off. Hintayin natin si Kuya Lito pag join. Okay, sige na Kuya, magano ka na, unmute ka na Kuya. Narinig ka namin kanina. Ay, ito, unmute na si Kuya Lito. O Kuya Lito, okay na. Okay na Kuya. Sorry po. Okay po yung Kuya yung napag-aralan po natin. Ang nakakalungkot na parte lang naman po yung yung sa mundo talaga is maraming nais makipag-celebrate ng Pasko o nagse-celebrate ng Kapaskuhan kaya lang hindi talaga nila alam yung tunay na diwa ng Pasko.
Kaya yun ang challenge para po sa atin kung paano ba nila malalaman din ang kadahilanan bakit may Pasko o bakit sila nag-celebrate ng Pasko. Kasi ang nakikita po talaga natin ay commercialism. Pag walang pera, wala ng Pasko o hindi na maligaya. Minsan doon ang tensyon ng mga tao hindi talaga doon sa simula at sa diwa ng Pasko. So yun lang po kuya, nakakalungkot po kasi sa realidad ito po ang nangyayari sa mundo. Sige, Ate Kat, may dagdaga Ate Kat? Yun mo nga po kuya, magandang magandang reminder po sa atin yung regarding po sa Pasko. Actually tayo mga Kristiyano, yung ating pong pinagdiriwang yung pinagdiriwang talaga ng Kristiyano yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Kumbaga hindi natin talaga hina-highlight yung baby sa sabsaban. But we acknowledge, kumbaga nandun yung pag-acknowledge natin kung bakit kailangan magkatawang tao ang Panginoon sa Kristo. Nandun yung ating pong kumbaga in-acknowledge natin yung rason kung bakit kailangan niyang magpakatawang tao. Yun nga, sa Kristiyano kasi ang isa sa mga kumbaga we do celebrate, hina-highlight natin yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo. And yun yung hope natin sapagkat yung kanyang pagkabuhay muli. But magandang reminder sa atin ngayon, timely sa araw ng Pasko is ang ating pong dapat na i-celebrate hindi yung baby sa sabsaban, but then kung ano yung purpose kung bakit na nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Kuya dito, medyo nakakalungkot kasi nga hindi ito siya lubusang naintindihan ng karamihan. And yun nga, and we are thankful and blessed sapagkat the Lord provide us a way and means para ito ay ma-remind sa atin kuya yung ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko. Yun yung dapat nating isa-celebrate. Kaya nandun po yung excitement natin mga Kristiyano na dumating tong panahon na ito because it is a Thanksgiving. Kumbaga para sa atin yung araw na ito, yung Pasko. Para ma-remind tayo kung ano nga ba yung kadahilanan kung bakit kailangang magkatawang tao ng Panginoon sa Kristo. Yun lang po kuya, maganda po yung kuya, yung wala namang kailangan pang i-explain further. Just that I'm just so blessed sapagkat na-remind po ako, na-remind ako kung ano nga ba ang nararapat na ipagdiwang natin sa araw ng Pasko. Yes, tama yung sinasabi ni Ate Kat. Actually, ang Pasko ay is a Thanksgiving. Kaya po nagbibigayan tayo ng gift because it's Thanksgiving. Kasi po, yung naalala natin sa Last Supper, ang huling hapunan, sabi doon ng ating Panginoon Jesus, yung tinas niya po yung yung bread na para po sabi niya he give thanks, no? Yung tinas niya yung bread, he give thanks. Tapos inulit niya yon nung tinas niyang kupa, yung yung saro. Sabi doon uli ng ating Panginoon, he give thanks uli. Sa pagtaas ng kanyang bread, ang kanyang katawan, sa pagtaas ng saro, yung nagsisignify ng kanyang dugo, he always giving thanks. Bakit siya nagbibigay ng thanks? No? Pag tayo man naman din, he is giving thanks dahil po sa yung sa plano po ng Diyos na binigay siya sa atin. He is giving himself. And by giving himself, he is giving thanks. Tayo na naman din na tumatanggap ng gift na yun, ng Pasko na yun, we are thankful. Dahil po we are thankful, we give gifts. Yun. We give advices na para po mga taong nalulungkot. We give something sa mga taong nangangailangan kahit hindi nangangailangan. Actually, ang pinaka the best na Pasko na pag-celebrate ay
ang Pasko na pag tularan na natin Panginoong Hesus, yung bigyan po yung katulad na ng ating Panginoon Hesus, binigyan niya po yung mga taong hindi po maaring makapagbigay balik sa kanya ng regalo. Tayo yon. So ang mas magandang bigyan ng regalo sa Pasko ay yung mga taong hindi makapagbigay balik sa atin ng regalo katulad ng ating Panginoon, yung ating model. Hindi lang po yung sa mga pulubi. Ang worst case scenario nito ay sabi doon sa Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, kahit nung tayo ay kaaway pa ng ating Panginoon Hesus, namatay na siya para sa atin. So ang sa ating magiging example, ang pinaka magandang ibigay natin na example yung mga taong nanakit sa atin, bigyan natin po sila ng gift ng Pasko. Bibigyan natin sila ng gift. Ang mga taong ayaw natin makita, o minsan mga taong ayaw natin makita, yun mga po ang pinaka the best na po na kung gusto niyo po talagang Kasi po, mga mahal natin sa buhay, madaling bigyan ng regalo yan. Pero po, yung mga taong nanakit sa atin, ang malayo sa atin, ang hindi natin kilala, ang mga taong walang relasyon sa atin, yun po ang mahirap bigyan ng regalo. Pero po, yun po ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Ang tunay na diwa ng Pasko, pag ipalalalim natin at pag-isipan natin, mas malalim po ang ating pagbibigay. Sige po. Mayroon pa pong nais i-share si Nenebe, si Kuya Jay. May nais pa kayo. Sabi. Kasi po ako ngayon. Nandito po ang sige po. Iloloto po ako pasensya po ha. Sige po. Po. Okay naman yun po. Pag wala na po, my last words, Kuya Lito. Wala na po kuya, yun lang po this coming Friday or Thursday na magse-celebrate po tayo ng Pasko. Ayun po, kasi this time na-refresh po tayo sa kalaman patungkol po sa diwa ng Pasko, ay sikapin po natin magampanan po ito ayon po sa kalooban ng Panginoon at ayon sa true meaning talaga ng Kapaskuhan. Sige po, Kuya Lito, magsara tayo sa panalangin. Okay po. Muli po, palakpakan po natin ating Panginoon. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, again, thank you, O God, sa buhay po, O God, ni Kuya Dan at sa buhay po ng mga kapatid na sila Ate Ninibe at si Kuya Jay, si Ate Mimi, si Ate Kat, at lahat po ng mga kapatid na dumalo sa gawain po ito. Salamat po, God, at nagbigay po sila ng oras na makipag-isa sa pag-aaral po ito, God. Salamat po, God, muli sa inyong kapahayagan na muli niyo po pinaalam sa amin ang tunay na diwa ng Pasko, na minsan ay nalilimutan na din po namin, O God. Subalit again, O God, ito po ay panibagong pagising sa amin, O God, na muli po ay ipagdiwang po namin ang Kapaskuhan bilang isang tunay na Kristiyano, bilang iyong mga anak, at ipamahagi din namin, O God, ito sa mga tao po na nangailangan, sa aming pamilya, sa aming mga tao na kasalamuha, physical man at online, Panginoon. Thank you, O God, sa pakipag-isa ng Santong Espiritu. At muli, O God, kayo po ang nagpala po nito sa aming gawain, again, sa buhay ni Kuya Dan, sa buhay ni Ate Kat, sa lahat-lahat, O God. Salamat po.
aming dalangin at patuloy na dulog o God na kayo po ang magpala sa bawat isa, maging sa mga kapatid po namin o God na may trabaho at hindi nakadalo sa gawain po ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus at sa patuloy na pakipag-isa ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Sige po